Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ako kabibig, feeling ko talaga ha, iba itong si ICC Presiding Judge Corner. Iba siya, iba yung atake niya. Talaga nga, nako ito ha, sabi nga dito ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner raised concerns over the spread of misinformation on the crimes against humanity case of former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi ng ina, ito yung gustong judge namin. Kasi gusto niyang labanan ang mga fake news laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gusto niyang labanan na dapat ang media hindi magpalabas ng mga fake news laban kay Pangulong Duterte na posibleng magpupulyot, mag-a-add ng mga intriga na kung saan there's a possibility na madudumihan ang kanilang trabaho. During the second status conference, Corner reminded the public and the media that the proceedings involved serious allegations and emphasized the importance of accurate reporting on developments before the court. Take note ha, involve serious allegations pa lang. Allegation pa lang to ha. Yung iba kasi parang na-judge na si Pangulong Duterte. Yung iba kasi sabi na, makukulong yan si Duterte. O, di ba? The hearing focused on procedural matters ahead of the trial, which will begin on November 30, mga kabibig. So, eto kabibig ha, eto yung statement kanina, panoorin natin sa Attorney Harry Roque din kabibig, na nag-live kanina at pinag-uusapan itong shocking revelation ng ICC Presiding Judge Corner, Joanna Corner, hinggil sa media, hinggil sa pagpapakalat ng fake news laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O, tingnan yung kabibig ha, sabi ng ilan, baka parang may nakikitaan akong hope or pag-asa nitong judge na ito parang siya, fair siyang tumingin, fair niyang tingnan kung ano yung mga serious allegations, kung totoo man or hindi, lalo na ang mga ebidensya sa prosecutors ay puro galing sa media. Nako, yan na tayo eh. At iwas-iwas daw magpa-interview itong mga sangkot sa mga lawyer, mga legal counsel kasi kayo-kayo din ang nagpapasabog ng mga fake news at media maybe misinterpreted your actuations, your pronouncements, and kung ano-ano pa mga sinasabi nyo. O, tingnan mo, nagalit na si Judge Joanna Corner kasi yung iba sobrang anong tawag dito ba? Sobrang bulak-bulaklakin. Yung iba, pasobrahan yung mga statements nila. O, di ba? O, eto kabibig makintay kay Attorney Harry Roque kung ano ang kayang opinion hinggil sa bagong reaksyon at parang yata itong parang ito reminders galing kay Pre-Trial Chamber 3rd ICC Presiding Judge Joanna Corner. Let's watch this video kabibig. Dalawang case conference. Yes. Ang unang well, does anybody have any objections on hindi ko order it to be filed, adopted and filed? comments. We did have a couple of small observations to make about the text, which I think, with respect, might be better done in writing. That's been the practice in the past, and it's worked very well. It shouldn't hold things up at all, but I'm sure we can get something across in a few days. Right. Well, that seems very sensible. I think then we'll simply, we'll wait for your Ang potential pinag-uusapan ko objections is so we yung won't hindi make lang any ang amendments protocol para sa and then mga we'll instruct the confidential magistrate to information. At ang pinagkasunduan is magsusumite na lang sila ng mga written file it. proposals para kung paano i-handle yung mga confidential information. Dahil dalawang pinag-usapan. Right, Yung page limit reaction of sa expert natin. prosecution's trial Ngayon naman po, brief. pag-uusapan yung Well, you again, Mr. Nichols, asked for this. How many pages are you asking for? We'd ask for 160, Your Honor, an additional 40 pages. I think, I don't have the stats, but I think that's almost the standard now with the 120 is that the parties ask for some more. That's 40 less than in the Abdulrahman case. And I think we may use a little bit less than that, but I think that's what we really need to write a good brief.
Tama, late, And is that para makaslaya. with or without annexes? So ang susunod na pinag-usapan ko Because guys, you've got some help. You had some helpful annexes attached to the po ay summary ng lahat ng mga pre-confirmation brief. Yes, presinta at yung mga that would written na be, evidence. without annexes, we will avoid that issue that came up Humihingi po ng 160 last while pages about para sa substance. pre-trial brief at in the annexes that should have been in the brief, but that would be without the annexes, so that would include maps and charts. No, that's right. Yeah, I think we all agree. Yes. All right. Thank you very much, Your Honor. Right, then we're going to give some dates for the next status conferences. ang susunod naman po yung There'll susunod be na petsa one, as I think ng we've already next, given the status date, conference. 14th of July. Is that right? These are all dates that we'll put into the calendar, but if it turns out there's no need for anything to be discussed, then we may vacate them. But otherwise, So ang 7th susunod of na press September, conference po ay 14 July, 13th of October, tapos 13 of and then the 2nd of November. Okay, Kabibig. Hanapin natin yung video na kung saan parang, I don't know kung pinagalitan ba. Ito, Kabibig, share natin, Kabibig, ha. Yung reminders ni ICC presiding Joanna Corner. Ito, Kabibig, tingnan natin, ha. And that's the question of statements being made by counsel to the media. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all, to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations. Nothing could be more serious than these of criminal activity. Yan, Kabibig. Sabi ng mga netizen, parang yatang ipinaglaban ni presiding officer Joanna, si Pangulong PRRD, na real talk ang mainstream media sa Pinas. Bring him home. Also yan sa mainstream media. Mainstream media in the Philippines has been tainted with bias, so this is a bit of challenge. May pinahihiwatig si Judge. Use lie detector test to all witnesses. Na real talk yung cult followers. Lagot na, bayarang broadcast media. Ang sabi media, hindi vlogger. Yun, sapot. Panindigan nyo yan, bias media. They realized that 30,000 were fake. Ala, paano yan? Favorite naman didis yan, fake news sila. Sila rin ang nag-uutuan. Oy, grabe naman tong troll na to. Bot-bot ni mong dako. Dako na nag-ulo ni mo, white sword. Okay ka lang? Saan pa rin kagaling? Francesca Subay ni bias media in the Philippines. All media in the Philippines are already paid. Uy, wag naman ko kayong ganyan, ha? Basta kaibangan at fake news, nasa kampo lahat ng mga Duterte daw. Sabi ni June Kasaklang. Di siya nabigyan ng maleta. Bigyan na naman, nahahalata na tayo. Na real talk yung mga cult followers, pati mga media ng SMNI and SOCMED media. Sabi ni Oliver Heradora. Yan mga Kabibig, ha. Ito naman ang statement ni Senator ni Attorney Harry Roque tungkol sa pasaring ni presiding officer Judge Joanna Corner sa media, mga Kabibig. Let's watch this video, Kabibig. Okay, ito na. Reaksyon ng lahat ng panig doon sa expert panel medical report na isusumite sometime in August. Humingi po ng karagdagang 1 linggo ang prosecution. Pangalawa, yung paano po tatratuhin yung mga confidential information kapag nagsimula ng paglilitis, at ang mga partido ay magsusumiti na lang po ng kanilang mga rekomendasyon in writing. Pangatlo, yung
haba ng pre-trial brief. Sa prosecution po, humingi sila ng 116 na pahina para sa trial brief at yung trial brief po ay maglalaad ng lahat ng kanilang mga testigo, both testimonial at saka documentary and real evidence. Tapos nakapagkasundo po sila sa 3 pang status conference bago po magsimula ang trial sa 30 ng Nobyembre. At yung panghuli po, ang pinaka-importante, binigyan babala po ng hukuman ang mga abogado na hindi dapat sila nagsasalita tungkol sa merito ng hukuman sa labas ng hukuman. Hindi daw po paglilitis to ng hukuman ng public opinion, kundi paglilitis sa isang hukuman. Actually po, medyo na-balljack po si Kaufman dahil binigyan po siya daw ng pagbabala. Pero 2 pagkakataon matapos sa pagbigay ng ganyang pagbabala ay sinuway pa na yung babala ng hukuman. Hindi dapat nagsasalita, lalo na sa mga pamamaraan na tumitira sa hukuman. Well, mukha pong alinsunod dito dun sa obserbasyon ko na talagang parang hostile yung dating mga judges at sa dating abogado. At mabuti na lang po, mayroon na tayong mga bagong hukuman. Dahil alam niyo naman, ang mga hukuman, kahit anong nationality niyan, ay mga tao pa rin niya. Pag nagbubusit sa isang abogado, ay talagang busit din sa kliyente. Pero naniniwala naman po ako na dahil ito naman pong si Peter Hain sa isang bihasang lawyer, at kilalang lahat dito sa paglilitis neto, dahilan para magsabi nga yung presiding judge na bagamat matagal na ang pagsamahan nila, hindi makaka-apekto yung samahan na yan sa paglilitis ng kasong ito at hindi po pwedeng pag-usapan ang kahit anong tungkol sa bagay nito between them. And naniniwala po ako na they have a fresh start, which is good for Tatay Digong kasi hindi naman dapat na maapektuhan yung kaso niya dahil galit sa abogado yung mga huwes. So ulitin ko po hindi, ang babala po na binigay ay babala kay Kaufman, at hindi naman po yan directed sa current lawyer si Tatay Digong. At naniniwala ako na tama naging desisyon ng pamilya na magpalit ng abogado dahil gaya ng aking observasyon, parang hostile yung hukuman sa dating abogado ni Tatay Digong. Na sa tingin ko ngayon ay wala ng dahilan para mabuisit o magalit ang mga hukuman, ang hukom sa kasalukuyang abogado ni Tatay Digong. So yan lang po ang nangyari ngayon. So yun po kabibig, yun ang interpretasyon ni Attorney Harry Roque. It's all about parinig para kay Kaufman. But for me, it's all about the media. Kasi yung mga media kasi, gumagawa ng mga fake news at sobrang elaborated yung mga news nila para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O ikaw kabibig, ano ang iyong komento, reaction hinggil dito? Sabi ng iba, parang nafe-feel ko na may pag-asa si Pangulong Duterte na makauwi sa Pilipinas. Feeling ko talaga fair itong si presiding judge Joanna Corner. Parang hindi siya nabayaran ng maleta. Huy, kayo talaga, puro maleta ang mga nasa isip. Hindi, huwag kayong ganyan. Sabi nila, feeling ko itong si presiding judge Joanna Corner, talagang nag-research to, tinitingnan yung mga ebidensya, at talagang soon or later, malalaman natin na baka papauwi na siya baka papauwiin na niya si Pangulong Duterte. Ay naku, sana mga kabibig. Yun mga kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.